Okay, hanapin natin, no? Yung 20048. Ito. 20048 kasi inad yung dalawa. Like this. So, 20048. Okay. So, yan. 20048. Dito, 20030. Ito, 48. So, dito sa pagitan, kailangan interpolate mo. Kaya, ang sagot niyan is 158. 158. Ayan, 158 down there. 20048. Ito. Kaya 1586. Ayan o, 1586. 6 baba. Ayan. 20048, di ba? 20048. So 158 tapos 6 doon sa taas, interpolated na 0.6. Kaya makikita mo. Ito yung hinahanap natin, 200. Ito yung sagot, 1586.6. Ngayon, characteristic mante sa pagpunta na doon sa final answer, magdagdag ka na ng 1 doon sa point. Kaya magiging 4 digits, 1586.6. Ito din yung sagot sa distance. Simple lang, mayroon na tayong course, mayroon na tayong distance. Okay? And then, kunin natin yung true course, no? Ang true course 205.3, gyro error 1.7. Yun yung nakalagay sa problem kanina sa makita mo dito sa taas. Gyro error 1.7. Yan. Okay. So, ang true course is, ilan yun? 205.15.3 yan. 25.3 na yan. Ang tamang sagot yan. Yan. True course 250.3 yan. I-apply mo yung gyro error 1.7 west. Okay, ito yung sagot sa number 3. Gyro course is 207.2. So, error is west. Compass based error west. Westerly yan, ito yung compass eh. Kaya 207. Okay? And then i-apply mo na yan 207 yung 20503 ayan. Ito 20503 true. 2 Bilma Maider kasi yan, ibig sabihin 205.3. And then variation, given na yung variation 4.5. So minus kasi is 200.8 minus. And then ang division given din yan. Ang division is 5.2 west. Yan, 5.2 west given din yan, no? Kaya ang sagot sa PEC, yan ang sagot sa number 4, 206. So this is the answer of number 4. What is the PEC, magnetic PEC compass course 206. Ito yung true course 205. In-apply mo yung ito yung gyro course. Yung tanong, what is the gyro course? Yan, sa number 3. Yan. And then sa distance, 4 lang ang tanong dyan 1, 2, 3, 4. Kung balikan mo yung problem, required course, distance, gyro compass course to steer magnetic, 4 lang. So na-answeran na natin yan by manual calculation. This is the number 1 course nakuha natin, distance. Number 3 is the gyro course to steer is 207, and the magnetic compass course is 206. Ngayon, tingnan natin yan sa
computer software program kung tama ba yung manual calculation natin. So pupunta tayo ngayon sa computer software program. Okay? So, sandali lang.